So, hi guys! Another video again. So, tuloy-tuloy natin tong usapang to. So, meron pala akong talking about royal bloodline or golden bloodline. And meron din naman akong reading sa kina Bongbong Marcos, Rodrigo Duterte, and Madam Helen Abdul Jarak ba yun? Yan. Nasa aking second channel yung English ang talking. Tapos, nasa comment section nakapin. Panoorin at bisitahin nyo. Subscribe na rin. So, kasi madami ding parang naano sa kung ano yung royal blood na yan. Hindi po tayo, ang pinag-uusapan natin is hindi tungkol lahat doon. So malalaman nyo din kung anong talking ko doon. So ayan, ituloy natin yung yung pinag-uusapan natin. So talagang ang lakas ng kasalanan natin sa lust, pera, power, and I can say being lost actually. So i-connect natin kung paano ba na laging dito nagsisimula. Then masasabi natin or magagawa na natin yung action. Tapos pupunta na siya dito. Maapektuhan ang dito. So, ayan. Pag habang kumakain, pag-usapan natin. Pwede natin connect. Actually, yun na yun. Example as kung anong nakikita natin, generations, two generations. Siyempre, pinanganak tayo na innocent and wala pa. Pero merong naturally psychopath na bata actually. Meron ako mga napapanood sa YouTube documentaries na 4 years old pa lang marunong na mag-plot ng crimes. Pero innocent pa rin sila. May explanation din tayo, spirituality doon. Maybe that child is reincarnated to change something. Pero, syempre, sarili nating kasalanan is nadadala din natin. Then, kasalanan pa ng ancestors bloodline. Nadadala din natin. So, parang dumagdag. So, ayun, balik tayo. Nag-add up, yun pala yun. So, parang may problema ako sa lightweight lang. And, ayan, parang ganun pa din. Iwan ko ba, parang malabo tuloy. Ano ba yan? Ganyan. So yan, pasensya na ang ating paligid. Medyo, kahit gaano man iayos yan maliit kasi yung space, daming gamit. So, ayan, yung mga examples na nakikita natin nung una. Tapos paano tayo turuan. Pero may naturally na ano ko din naman sa sa Golden Bloodline, sa kabilang channel. Pero naturally, meron talagang ganun na tao. Kahit yung paligid niya maglo. So, naturally, yung explanation din nun is the universe itself. Tinuturuan yung taong yun kahit hindi niya alam. Kasi yung universe, creation ni God. Tapos siya ang may handle nun. So, si universe or earth nagva-vibrate kay God, then, nagva-vibrate din sa atin. So, kahit madungisan man yung taong yun, may paraan at paraan para makukorek yung taong yun. Kahit makaranas man siya ng trauma and pain, may paraan din. Kaya meron yung healing na sinasabi nila. And, unti-unting, meron yung knowledge na sinasabi nila na marirealize ng taong yun na may dahilan ang lahat. And mag-synchronize din sa mga teachings nila. Sa school, sa church. Kung, well, siguro advice ko, ugalin nating maging ganun na tao. Yung be open sa lahat ng teaching or sinasabi nila, advice nila. Kahit nasasaktan tayo dito at dito. Wag nating hayaan na apektuhan tayo ng hurt and hatred. Ngayon ko lang nalaman na si Lilith pala is a goddess of hatred. Kaya may sinasabi silang Lilith, it's a goddess of hatred. Daughter of hatred, sabi nila. May napanood kasi ako sa YouTube. Okay, yun pala ang role ni Lilith. Don't be a Lilith spirit. So, ayan, or Jezebel, sabi nila. So, ayan, kung anong nakikita ng mga bata. So, we have to consider the first teacher, home. Second, school. Third, environment, which is
friends, ano pa yon, encountering someone, ano pa, community, inside your community, barangay, ganun, or village, etc. That includes the environment na sinasabi nila natin. So, lahat may dahilan, kaya ganun. And pains and traumas natin. So, pag hindi tayo open din sa intuition na sinasabi nila or discernment, mapapahamak tayo. Kaya may mga tao, lalo sa mga babae, na nasi-sexual harass or na-rape kasi hindi po nila in-open yung sarili nila sa intuition nila at discernment. Gift actually yun kay God. Hindi galing sa evil. Lahat po ng dito sa mundo is galing kay God. Nagiging mali lang kasi ginagamit ng iba sa mali. Kahit yung naturally, pag may sinasabi ka sa isang tao, parang wow. Or within business, yung transaction. Kasi magaling mag-sales talk, magsalita. Gift din po yun, actually. Or makisama, gift din po yun. Pero minsan ginagamit sa mali paraan, pang bababae, pang lalaki, o pang i-insulto, pang bragging, pag mamataas, or kaysa pagsasabi ng katotohanan, di ba? Masakit talaga. Yun din ang kailangan natin i-accept. Masakit talaga makarinig ng katotohanan. Pero i-build tayo dito at dito para lumakas. At magagamit din natin yan sa journey ng ating buhay. Alam ko lahat ng mostly ng sinasabi kong truth sa aking talking is may masasaktan at may masasaktan. Kasi ganun po talaga ang process niya. Awakening po yun ang tawag nila. Lagi ko din sinasabi yun sa talking ko na English before, na awakening siya. It depends on you kung didiretso ka sa health or mag-grow ka na makikita mo yung light na lagi rin nilang sinasabi yung light sa talking, lalo sa TikTok, yung English, na makikita mo yung lesson learned or meaning ng sinasabi ng nagsasabi ng truth. And ano pa yun? So, balik tayo sa usapan. Nadadagdagan lang ng mga ibang talking pero relate pa rin. So, ayan. Oops. Lighting again. So, ayan. Mga usap-usapan na ganito is, alam ko minsan, yung iba, maano natin. Boring naman. Pero, ganun talaga. Alam nyo, kung nung inopen ko na yung sarili ko about real talk or etc., hindi na siya boring sa akin. Parang excited na siya. At parang may mahagap akong bago na pwede kong idagdag sa mga talking ko. Ayan. Or sinasabi sa iba, sinasabi na podcast. So, ayan, balik tayo sa ating talking or pagsasalita. Yan. Lahat. Kasi learning space nga tong earth. Lalo sa ating mga kasalanan. At mag-grow. At naturally, nag-heal din tayo. Actually, pag may natututunan tayo at nakakanker natin yung mga sakit na nararamdaman natin or hatred dito at dito. Awakening din actually kasi yun. Healing is awakening. Pero pag laging grabe, yung taong yan, akala mo kung sino, akala mo kung magaling, pero yun lagi na lang ang nakikita mo at hindi mo nakikita yung ganda ng resulta sa sarili mo. Totoo po yun, sorry. Ito masasabi ko. Baka mahina ka dito at dito. At pupunta ka sa pitying self-off na po yun at denial stage. Until i-hate mo na yung tao at world. At makukulong ka sa sarili mong. Actually, ang kumukulong actually sa ating sarili, hindi yung gawa ng ibang tao na masama or mga naririnig nating nakakasakit sa atin, kundi ang sarili din natin. Kinukulong natin ang sarili natin hanggang wala lang, ang buhay lang sa atin is wala lang. Kaya bakit naging lost din tayo sa pera? Sa unang-una, kasalanan yon. Pero naging tool na po siya. At bakit natin laging sinasabing masama yung pera? Dahil sa tao, kung paano niya gamitin.
paano din nag-work yung matrix. Magbigay po tayong ng sample. Una yung nakukulong tayo sa matrix na yun dahil parang din sa pag-iisip kung anong nakikita din natin na example sa iba. Dahil sa hatred and hate sa mundo, nagagawan natin to dahil sa pera. Sa kagustuhan nating gumanda ang buhay or makuha ang gusto natin, nagagawan natin yung mga kasalanan. Kahit anong gawin nating trabaho, hirap para kunin yung pera. Parang walang nangyayari. Kasi nakakulong po tayo sa sarili nating pansariling kagustuhan. Ayun. Nakakulong tayo dito at dito. Paano kung ang isipin lang natin is mag-earn tayo ng pera? Iba-budget natin, di ba? Pero alisin natin yung pag-iisip na sana, what if, yung bad way Pero gawin natin sana, what if, in a good way na example. Wait lang. Medyo gumugulo na yung utak ko kasi, sorry. Parang nawawala na yung direction. May nag-ano sa utak ko na naman. Ayan. So, yung direction na instead na what if na magda-down sa atin, but what or sana na mag-uplift sa atin. Yung kumbaga mag-iipon ka ng bukal sa loob. Hindi yung may sakit sa loob na nahihirapan ka. Alam nyo naman yung nasa sitwasyon na parang, yun, darating na kasi yung doubt and fear. Be confident in everything that you do. Kahit sa pag-iipon. Huwag mong isipin na piso-piso lang yan. Ang liit ka. Ang hirap mag-ipon. Parang ganun, yung fear, doubt, yung ipapasok mo na yung negative. Okay lang siguro, minsan lang, kasi darating at darating din yun. Pero, pag-aanin mo konti. Always pray din, of course, na yung pag-ipon is may resulta. Kasi, natry ko namang mag-ipon ng kahit piso 5, 10, imimix ko siya. Ganito, mas maliit pa nga ngayong alkansya ko dito eh. Tapisin mo to. Ayan. Tapos, pag pupunuin ko siya ng 5 or 10 na dire-diretso. Tapos, ilang araw, sabihin mo na 2 weeks or kahit 1 month, nakaka 1.5 ako. Ang laki nun, promise. Tapos, hindi mo namamalayan, nakaipon ka na ng malaki na 100,000. Enjoy. Play like a joker or go happy-go-lucky. That's it. Being a fool, but in a good way. Don't always remember the problem. Tapos, isipin yung mga negative. Okay lang naman mag-isip ng negative. Kasi, napapagod din ang sarili natin. Dito rin papasok yung work hard, pero work smart. Kasi kailangan din nating isipin yung sarili natin kahit napapagod siya. We have to pamper sometimes ourselves. Pumunta ka dyan, connect with the natures, or mamasyal sa park, mall, kung yun ang gusto mo, or kumain sa mga, kahit sabihin mo ng kaya mo na, kahit may kamahalan, sasaya yung sarili mo. And the healthy is always is connection with God actually. I always recommend you to pray and talk with your head na parang kinakausap mo siya. Promise, pag gagawin nyo, minuminuto or araw-araw, depende sa inyo, habang nag-work, parang may sumasagot din. Be vigilant lang na kung yung iniisip mo is biglang may sumagot. Alam niyo na. Wait lang. Nagsasalita ka, biglang may, hello ma, parcel po. Ayan ako. Yun tuloy. Ayan. Saan ba tayo nag-stop? Ayan. Bring it as an inspiration. Nawala tuloy tayo motivation na yan. Yan yung isang word. Sa ating sarili, na lahat ng nararanasan natin is para ilugmok tayo sa kahirapan or sariling, ano ba kasi yung word na yun? Sarili nating ghost, para ganun. Excuse me. Hindi po confirmation. Ayan. Minsan kasi, tayo mismo yung kumukulong sa sarili natin. At ang naisip lang natin is, ayan, laging ginagawa ng mga lalaki. Yung wala silang paraan, kundi lang sa problema or sa sakit ng katawan, alak.
So, tayo na ng mga babae ang magsimula ng maturity nila. Sinabi ko din yun doon kung bakit kailangan tayo. So, sasabihin ko pa lang, ipopost ko pa lang. Gumawa ako ng video nun, pero ipopost ko pa lang. Yung nakarelate po siya, ano po siya sa Revelation. Yun po ang aking naintindihan sa Revelation. At parang, pag i-realize mo, parang, oo nga no, kahit nung, bakit nangyari kay Adam and Eve yun, or anong dala na binigay nila sa atin yung kasalanan nila. It's we can say a curse itself na nahihirapan tayong kumalas sa matrix mismo din. Yan. Actually, pag-realize po natin, parang mahirap kumalas sa matrix na yan. Pero, pag gagawin mo naman pala is okay lang naman pala. Pero, hindi rin natin masasabi na madali lang kumalas din. Kasi spirituality, may nilalabanan ka din. Minsan, meron yung part na 2 beses ko ata yung naranasan yung parang may gustong sumanib sa'yo. Yung first time na nakwento ko na yun eh. Yung nasa simbahan ako, tapos parang may, sumanib. Tapos meron yung part na second time na parang may lumabas or gustong sumanib also. Parang nahirapan, may sakit ako nun eh. Yung sipon mismo na may nirecommend akong gamot. May pinuntahan kami, tapos medyo nahirapan akong umubo nun, huminga, tapos parang bigla akong gumanon. Parang may kumalas or lumabas. Mararamdaman mo actually. So, totoo yung possession na yun. Yung legion possession sa isang tao. Pag hindi mo nilabanan. Oh my gosh. So, kailangan din nating talagang may malaking tulong din ang nasa side tayo ni God kaysa the evil side. Kasi the evil side is God handles it also actually. Kasi yung angels na yan, handle niya rin. Parang ina-allow niya pero kasi nakikita niya yung benefits sa ibang tao. Yung parang spiritual healing lang din. Pains and traumas. Yung iba kasi ginagamit nilang power sa buhay nila, di ba? Nag-grow sila. Na nilalabanan nila yung mga naranasan nilang masama sa ibang tao. And lalo pa silang umaangat. Alam nyo ba yun? Yung pag sa pera kasi, yun ang alam natin na example is hindi mo ma-atin na wow. Parang, paano niya nakuha yung naging bilyonaryo siya. Tapos noon, kahit damit nga hindi siya makabili. Yung pamilya nila. O, di ba? Ganun din, spirituality with God. And, ayan yung pera. Hindi po ang pera yung masama, yung tao kung paano niya gamitin. And, paano bigla akong nawala sa word yung examples ng isang bata hanggang lumaki siya. At paano yung bata i-accumulate yung mga learnings na yun. So, may mga levels na sinasabi nila. So, we have to understand one another. Hindi lahat ganun mag-isip, hindi lahat ganito, ganyan, hindi lahat. So, yung mga nakakaangat sa pag-iisip, kailangan intindihin nila yung isang mas lower sa level nila. At ganun mababalance yun. At ganun magiging equal lahat. At yung iba yun lang, ginagawan nilang, yung levels nila is ginagamit nila sa maling paraan. Na sila sa trap ni nung evil side. Nahuhulog sila. Kahit mas mataas yung level nila, yung sinasabi nilang elites. Nahuhulog pa rin sila sa patibong ng kasamahan. Kasamaan. So, biglang bumaba din yung level nila. Kasi kahit marunong silang paano kunin yung pera para panatilian yung kayamanan nila, pero ang ginagawa nila ay masama, mandarambong, magnanakaw, or panluloko, kung saan nila kinukuha yung pera nila kasi mas advanced nga yung pag-isip nila pero sa maling paraan. Well, wala silang pagkakaiba sa level ng knowledge ng taong yon. Nasa level pa rin sila doon. Oo, madami talaga. Pag i-study natin, kailangan lang malakas din tayo dito at dito. Kasi may part na guguluhin ulit ng evil side. Mararanasan mo ulit yung tower moment.
Kala nyo ba madali din? Maging ganito, na gagawin yung pagsasalita lang ng ganito, tapos lalo kay pag-share about kay God. Hindi. Meron mararanasan mo ang tower moment or hinagpi or disappointment sa buhay mo. Lalo pag wala kang nakikitang resulta or mararanasan mo sa ibang tao ulit. Parang pinupuno ka ngay pababa ulit. Parang binabalik ka sa dati pero worse. At lalabanan mo ulit ng paulit-ulit nang until ma-realize mo na meron pa ba talagang God. Yun. Yung questioning, fear, doubt. Kahit sabihin mo, wala nang fear sa'yo. Pero ang lakas ng doubt. Naririnig ba talaga ako? Tinutulungan ba talaga ako? Ayan. Or, kahit alam mo naman na tinutulungan ka, pero para gawin kang mas malakas pa. Pero, paulit-ulit, no? Parang hinihila ka, pababa ng pababa. Para, pumunta ka sa kasamaan at kalimutan ang kabutihan. So, good luck for us. Let's all be awakened. Nakalimutan ko na yung, hala, na ano ata to? Nakalimutan ko na. Wait. Yung milk tea ko. Nasunog. Nakalimutan ko. Salita kasi. Ayan. So, asikasuhin ko na yun. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Click the bell question. Comment if you want. Share so my next videos. Comment down for your experiences also. Siyempre, lahat tayo gustong malaman. So, gusto ko rin namang malaman na kung ano experience yun nung naisip nyo na gawin din yung task or purpose nyo sa buhay nyo kay God by sharing something to others peoples or sa sarili nyo mismong buhay. Nung inopen nyo na si God, sa buhay nyo. Comment down and share. So, parang inspiration din naman yun or motivation. Yung nakakarinig ka din sa ibang tao. So, comment down!